3 buwan na simula nung inumpisahan itong investigasyon ng maanomaliang flood control project dito sa ating bansa. Nasaan na yung 19 na kongresista na unang pinangalanan ng mga Diskaya? Hanggang ngayon, walang pinatawag o walang sumipot. Wala tayong narinig na may pinatawag sa mga investigasyong ginagawa nila. Maliban kay dating Speaker Martin Romualdez, kamakailan pinatawag siya sa ICI. Pero nasaan na yung 19? Sana sila. Bakit? Mukha yatang hindi interesado ang mga investigating body sa 19 na kongresista. Mukha yatang pinoprotektahan. Talagang ayaw nilang iimbitahan sa naturang mga investigasyon. Maisip natin na kapag kaalyado nila, mukhang pinoprotektahan nila eh. Kapag kaalyado, malayo sa katotohanan na mapapanagot ng taong bayan yung mga unang siniwalat ng mga Diskaya. Noong si Senator Marcolita ang humawak sa Blue Ribbon Committee, mukhang papunta na doon yung investigasyon. Pansin natin na biglang nagpalit ng liderato ang Senado. Inawakan na ni Senator Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee. Biglang naglaho yung 19 na kongresista at ibinaling yung tingin nila sa investigasyon dito naman sa mga senador. Sangkot agad ang pangalan ni dating Senate President Jesus Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating mga Senator Bong Revilla at Nancy Binay. Kamakailan lang, pinunterian na naman si Senator Bongo. Mukha yatang pinaglalaruan tayo ng mga tigador ng anomaliyang ito. Mukha yatang nililihis talaga ang tunay na usapin na pananagutin ang mga nasangkot na mga kaalyado ng administrasyon sa usaping ito. Kung isipin natin, mga kababayan, kung sa isda pa, yung isda na nalalambat na, nasa lambat na, sasalukin na lang, di nila gagawin. Bagkos, maghahanap pa sila ng mahuhuli. Nandyan na eh, huli na eh. Ang gawin nila, salukin na lang nila. Parang, ewan ko ba kung anong nangyari sa bansa natin ngayon. Para talagang sa murang isipan ng tao sa panahon ngayon, walang ibang masasabi kundi nililihis ang investigasyon. Nililihis ang tunay na usapin na mapapanagot. Nililihis ang usapin sa mga taong kaalyado. Bakit ganun? Akala nila hindi mulat ang mata ng taong bayan? Akala nila ganun na talaga kabubo ang taong bayan? Akala nila mapaikot pa rin nila ang taong bayan? Ngayon, nung sumipot si Martin Romualdez, biglang sumabog ang pangalan ni Senator Bongo. Gaano nila inorchestrate itong usaping ito? May posibilidad pa na gawing state witness itong Martin Romualdez na ito, ayon kay Ombudsman Boying Remulla.
biglang lumabas ang pangalan ni Senator Bongo na iimbestigahan daw. Iimbestigahan, bakit hindi nila tutukan yung mga taong sangkot na? Yung mga taong kahit sinong resource person ang ipapatawag nila, pangalan nitong dalawang ito ang ibinubunyag. Pangalan ng dalawang malalaking isda dito sa bansa natin ang isinisiwalat. Simula pa nung DPWH, simula nung mga Diskaya, mayroon ng pangalan si Saldico at saka si Martin Romualdez. Sa mga DPWH engineers, nandito na yung mga pangalan nila. Pinangalanan sila ni Bryce Hernandez, Henry Alcantara, Yusik Bernardo, at saka si dating Marine Master Sergeant Orly Gutisa. Si Orly Gutisa pa tuloy ngayon ang umano'y kakasuhan. Naloko na. Ano ba talaga? So mga kababayan, huwag tayong bibitiw. Huwag tayong hindi natin ito tatantanan. Hindi natin ito lubayan. Itong issue na to. Halatang halata na. Halatang halata na talaga. Na pinoprotektahan nila yung mga kaalyado ng administrasyon. At ibaling nila yung tingin. Ang gusto nilang palabasin, mga Duterte allies ang may kasalanan dito. So guys, manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam, manatili tayong magmasid sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at ipagdasal natin ang ating inang bayan para sa kaligtasan, kaunlaran at kapayapaan. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas.